Hello! Hi everyone! So, vlogger na ba ang tanan? Ato hisgutan dahil no kay. Ay, by the way, wapiligo yung manding. Basag diin na lang yun. Kinatanggong palagi ni dire. Ato hisgutan kay about social security system. Like, atong is ba, kung mamatay ang usa ka member, unya, muryo-muryo ang kanang employer, lisod kaayo i-claim. So, in my case, akong brother, February 2024 siya namatay, and then ang iyahang contribution only to found out nga wala siya sakto nga hulog. Naihulog pero putol-putol, and in total number of service siya kay 15 ka tuig siya, guys. Mga 2 ka bulan or 3 makulang para mo 15 ka tuig niya. Kabaw kay ang gihulog unom ka tuig niya, palang pagyud. So unsay buhaton? Wala koy evidence, wala koy payslip, kay wala sa payslip kanang muryo-muryo ba Chinese nga store niya. Kana bitang bisag Chinese nga store pwede nga muhalin og million in a day. Kay kuan siya kanang naa sa public market, mga more on toys and basta household ilahang baligya niya. Tapos wala sila uniform, wala sila evidence of deduction, wala sila ID. Giunsa nako pagreklamo sa Department of Labor and Employment. Una, ipangayuan ko ebidensya. So unsa man nako bi? Nga wala man ko ebidensya. Bisag ID, bisag payslip, wala. Akong gibuhat ni adto ko sa BIR. Kay maskin og wala siya record ang employer naa, tapos sa mga dugay-dugay nga panahon gihulugan niya ang tax akong manghod putol. Dayon ikaduha, gipatawag na ko siya Department of Labor, nagsabot ni ang pinaka kanang lisod kay ang live-in partners ako ang manghod emotionally stressed, like dili siya mo-cooperate na ako kay maulaw siya, and that was because my brother almost pila ka thousand ang utang sa ako ang sa iyahang amo. Dili na siya mahimong rason bisang pag-abot na nagpila ka libo din ha, bisang abot pa nag 1 ka milyon ang SSS contribution, balaod na siya, dapat makabalo ka sa imong katungod. So wala na ko gi-blame ang live-in partners ako ang igsuon tungod kay emotionally dili siya kapugong o wala pud siya kabalo unsay pinakauna nga steps kay sa bughat, nagpasuso pa siya bata. Ako ang nilihok tanan. So nag-away man niya sa ni employer sa Dolly niya. Ako di man ko hilig pangaway, maldita lang ko personality, pero musukol ko nga naa sa katarungan, pero talawan jud ko, muhilak ra ko pero gamiton akong kamatuoran. So ako asyang gikiha didto nya to the point nga taas kay ang argument unya napapirma jud siya sa Department of Labor and Employment nga kuan kanang agency dayon, niingon siya nga mobayad siya. So naa na may agreement didto, pirma na siya, pirma sad ko og pila ang kanang bayaran niya katong sulod sa 4 ka tuig nga palang. Mao ni dapat yung bayaran karon pag ato ko is wala bitaw na niya gibayran og insakto. Nibayad siya pero by kuan din is no say tawag kanang by category. So unsa nga category yung gibayran kadtong pinaka lowest kana bitang sweldo sa kasambahay nga kung baga mag-pension ang mga bata niya, pinaka lowest pod. So suko kayo ko gipatawag na ko siya usab didto sa SSS niya, wala siya mitunga. Ang SSS personnel in charge na mismo ang officer maoy ni adto sa iyaha didto sa ilahang establishment didto sa iyang business kuan. So giingnan siya nga, ma'am, kung dili ka mabayad ani moabot jud sa point nga modako ni, tapos nakay penalty, so dako kayang bayaran og sugod adto, guys. Naaman siya penalty 2% every month, huna-huna 4 ka tuig. Sugod adto tanan niyang empleyado yan ang gibayaran sa SSS. Don't me, okay? So
wala ko'y gidaot nga tao diri tungod kay personal experience lang ni. Ayaw ko i-misinterpret kay nagsabot rapod mi sa ako ang in-law, bali live-in partner sa akong igsuon nga dili ko mag-post, but I wanted to share to you kung unsay process. Ayaw mo kahadlo kay balaod na kanang dili na siya against ang employer nimo but against the law, okay? So mao na to, daghan pa kayo kung pwede i-share pero sa sunod na lang kay mangaon sa akong upaw.